Sa dami ng sasakyang nagsisiksikan sa EDSA, marami sa ating mga kababayan ang umaasa sa Metro Rail Transit o MRT Line 3. Kaya tuwing rush hour sa umaga, humahaba ang pila sa ilang istasyon. Yan po sa likod, naging isang pila po kayo. Abante po tayo ng konti. At sa kisod na, dalawang pila na po yung dito. 500,000 na tao kada araw ang sumasakay dito. Kahit na ang capacity nito, 350,000 passenger lang sa isang araw. Gaano katagal ka pumipila araw-araw? Actually, it takes 45 minutes. 45 minutes? 45 minutes. Pero yung Tapos, travel time naman is mga 30 minutes. 30 minutes lang. Mahaba rin ang pila sa Light Rail Transit Line 2 mula Santolan patungo Recto. May ticket na po kayo? Isang dahilan ayon sa pamunuan, maraming Pinoy na pumipila araw-araw dahil single journey lang ang tiket na binibili nila. Isa sa paraan na naisip ng gobyerno para hindi ka ganong magtagal ng pila ay magkaroon ka ng beep card katulad nito, yan yung binibili nila ngayon. Halimbawa, meron ka 100 pesos, yung 20 pesos doon, bayad mo na doon sa card, reloadable naman to. Tapos yung 80 pesos, pwede ka nang mag-ilang balikan ng sakay. Halimbawa, mula Santolan, papuntang Recto. Pwede rin itong gamitin sa LRT, MRT, ilang bus mula airport, papunta sa MRT, tsaka mga bus sa BGC. Mas malaki ang mga bago ng Line 2 kaya mas maraming nakakasakay sa isang biyahe. Ito yung LRT Line 2. Sumakay kami sa Santolan. Tapos ang dulo nito, Recto. Marami sa mga sakay nito, mga estudyante. At marami din naman yung papunta sa kanilang mga trabaho. Araw-araw ko ba sumasakay dito sa LRT? Monday to Saturday. Ano masasabi mo dun sa experience ng araw-araw na pagsakay sa LRT? Nakakapagod po. Tapos minsan kailangan mo makipagsiksikan sa mga tao para hindi ka malate sa school. Oo. May times lang po talaga na sobrang init na parang oven na po talaga. Opo, tapos may times naman po na malamig na okay naman po. Depende po kasi actually sa oras tsaka sa train na sinasakyan mo. Pagdating mo sa school, Nakakahaggard din po. Sa loob lamang ng 30 minuto, nakarating kami sa Recto. Sa ngayon, ginagawa na ang karugtong ng LRT Line 2 mula Santolan patungong Masinag sa Antipolo City. Ang kabilang dulo nito, idudugtong naman sa Pier 4 sa Maynila. At MRT Line 7 mula North EDSA dadaan sa Commonwealth Avenue patungong San Jose del Monte, Bulacan. Inaasahan na rin ang pagdaragdag ng 48 bago ng MRT Line 3 sa EDSA. Meron ding planong NLEX-SLEX connector na naglalayong pagdugtungin ang North and South Luzon Expressway. Tinatayang nasa 2.5 million ang mga sasakyang gumagamit ng kalsada sa Metro Manila. Ayon sa UP School of Urban and Regional Planning, 70% nito ang pampublikong sasakyan gaya ng bus at jeep. Pero 28% lang ng kalsada ang nagagamit nila. Higit na malaking bahagi ng kalsada o 72% gamit ng private vehicles. Sinasabi nung mga pag-aaral, una, dapat ito ay mas maiksi ang travel time. Okay, pag nakita ng mga tao na mas mabilis ako kung pagsasakay ako ng public transportation, sasakay ako niyan. So yun, isa rin na convenient ang transfers. Pangatlo is, of course, it should be cheaper. Isa sa sinasabing solusyon, ang Metro Manila Bus Rapid Transit o BRT. Kaya ngayon, pinag-uusapan talaga na masugid ang BRT, Bus Rapid Transit. Kasi base sa aming pag-aaral, ang cost ng BRT on a per kilometer basis is only 1/10 the cost of a rail line. And it's also faster implementation.
And it can actually carry, if I'm not mistaken, a sizable number of people. Pero dahil taon ang binibilang para sa malalaking proyekto ng gobyerno, may mga paraang naisip ang DOTR para kahit paano maramdaman agad ng commuter ang kaluwagan. Kamakailan pinagbawal na ang UV Express sa EDSA. Inalis na rin ang window ng number coding. Pinagbawal na rin ang pagsisale ng mga mall tuwing Lunes hanggang Biyernes. May paniwala din ang ilang eksperto na meron pa ring maidudulot na kaluwagan ang simpleng pagbabago ng pulisiya. They should pay for the traffic generated. Ayon kay Architect Palafox, maaari ring maningil ng congestion charge para mabawasan ang mga sasakyan sa kalsada. Opening the gates of military camps, cemeteries, and subdivisions. Yeah, it's only a decision. And then share a ride or high capacity vehicles ang pwede lang papasukin. O kung hindi kaya ng congestion charging. Nakakatulog po ba yung may app na ng carpooling? Ideally, yung application na magbubook ka lang online, ideally makakatulong dapat yon. Bakit? Kasi hindi iikot-ikot yung mga taxi. Dapat lang bantayan ang safety ng ating mga pasahero. May mga kababayan din tayong nagkukusang humanap ng paraan. Kabilang dito ang mga estudyante ng UP na balak ipalaganap sa buong bansa ang ideyang nakasentro sa simpleng bisikleta. Nasa 64 bikes na kami, in total 73. Binigyan sila ng grant na 15 million pesos ng Department of Science and Technology para i-develop ang bike share. At kalaunan, magamit din sa ibang panig ng bansa. Isa sa mga develop namin is yung mga trackers po. So, we wanted low power para pwede siya ilagay sa bike, mas scalable po siya, at the same time, makikita mo po, kunyari, sa phone mo po kung nasan yung bike. So, magiging mas reliable po yung system. Sa hinaharap, kung magkakaroon halimbawa ng bike share malapit sa istasyon ng MRT, pwedeng magamit ito ng mga tao papunta sa lugar na hindi kalayuan, imbes na sumakay pa sa jeep o tricycle. Masikip man sa ngayon ang traffic sa Metro Manila, nakaluluwag ng loob na malamang meron pala namang mga solusyon. Pero bukod sa infrastruktura at pagbabago sa ilang pulisiya, makakutulong din kung ang bawat isa sa atin ay magiging responsable sa kalsada. Driver ka man o pasahero. Ang pagwaksi sa nakasanayan na nating kawalan ng disiplina sa kalsada ang maiaambag natin bilang mga Pilipino. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.